isang pinagpalang hapon po sa inyong lahat, sa mga sumusubaybay at nakikinig sa daily live streaming ito ng School Church Builder. Isang magandang hapon po sa inyong lahat at ganyan din sa aking pong spiritual mentor, Pastor Wilbert, Pastor Asmin. Isang pinagpalang hapon po sa inyo at maraming salamat po sa minsan pang pagkakataon na inyo pong pinagkaloob upang makapagbahagi o makapangaral ng salita ng Diyos sa programa pong ito ng School Church Builder. At sa hapon pong ito ay nais ko po na kayo ay dalhin sa ating pong pag-aaral, sa ating pagbulay-bulay ng salita ng Diyos sa tema pong The Process of Accelerations for Restoration. The Process of Acceleration for Restoration. At ang ating pong main passage na pagkukuhanan po ng ating pong topic na ito sa hapong ito ay makikita po natin sa Luke chapter 15 verse 20 to 24 at Ezekiel chapter 12 verse 22 to 23, Ezekiel chapter 12 verses 27 to 28, and Isaiah 60 verse 22. At isa-isahin ko pong basahin sa inyo ang mga nasabing talatang ito. Dito po sa Luke chapter 15 verse 20 to 24, ganito po ang sabi. And he arose and came to his father, but while he was still a long way off, his father saw him and felt compassion, and ran and embraced him, kissed him, and the son said to him, Father, I have sinned against heaven before you. I am no longer worthy to be called your son. But the father said to his servant, Bring quickly the best robe and put it on him, and put a ring on his hand, and shoes on his feet, and bring the fattened calf and kill it, and let us eat and celebrate. For this my son was dead and is alive again. He was lost and is found. And they began to celebrate. So, ang passage pong ito ay napaka-karaniwan na sa lahat po ng matatagal ng mga mananampalataya ang kwentong ito. Ang kwentong pong ito ay pumapatungkol sa isa pong anak na naglustay ng kanya pong kayamanan o kanyang mana na kanya pong tinanggap mula sa kanya pong tatay. At sa kanya pong pagtanggap ng kanyang kayamanan ito, mana ay lumayo, umiwalay sa kanyang tatay. At makita po natin, doon sa kwento na ang kanya pong mana na tinanggap ay ginamit niya sa isang pamumuhay na paglulustay. At sabi siya po ay naghirap doon sa kwento at dumating po yung pagkakataon na naisip po niya ang kanyang nagawa na pagkakasala laban sa kanyang tatay. At nagkaroon siya ng desisyon na magkaroon ng pagbabalik sa kanyang tatay. At ito po ay kanyang isinagawa. At sa kanya pong pagbabalik ay nakita rin po natin yung habag at buong pusong pagtanggap ng kanyang tatay sa kanya. At ang makita po natin na senaryo sa kanyang pagbabalik ay naandun yung pong saya at galak na maibalik siya ng kanyang tatay doon sa kanyang ganap na katayuan bilang anak. Sa kanya pong tahanan. Na bagamat sa isip ng alibughang anak na ito ay hindi na siya karapat-dapat na maging anak pa sa harapan ng kanyang tatay. But sa pagtatagpo po ng mag-amang ito, makita natin yung mabilisan na pagbibigay ng posisyon or identity doon sa anak na ito na naglustay ng kanyang kayamanan doon po sa side ng tatay. Nasabi po dito, bring quickly the best robe, put it on him, and put a ring on his hand, and shoes on his feet, and bring the fattened calf, kill it, let us eat, and celebrate. For my son was dead, and is alive again, and he was lost, and is found. And they began to celebrate. Yung word po dito na sinabing, bring quickly the best
rule. So makita ho natin, yung pong kaisipan at damdamin ng tatay na totally ma-restore ang katayuan ng kanyang anak sa kanya pong harapan at sa kanyang buong sambahayan. So alam naman po natin na ang kwentong ito, ang tatay ay picture ng ating pong amang sumasalangit. At ang anak na dalawang anak nito ng tatay ay kumakatawan sa ating mga mananampalataya. Hindi lamang doon sa karaniwan na ating pong dinanggap na ang pinapatungkulan ay yung mga taong wala pang relasyon o pananampalataya sa ating Panginoon. Ito po ay pinakapakita rito yung picture na kung saan tayo bilang mga anak ng Diyos, nahiwalay sa Diyos, ay naranasan natin ang pagkilos ng Panginoon na tayo po ay itinayo ng Diyos doon sa orihinal na posisyon natin sa kanyang harapan, at ang ating pong pinagdaanan ay tayo po ay dumaan doon sa process ng restoration. At sa puso, sa isipan po ng Diyos ay gusto niya na kaagad na ating maranasan yung ating pong talagang katayuan sa harapan niya bilang kanya pong anak. At dito po naman sa Ezekiel chapter 12 verse 22 to 23, ganito po ang sinabi: Son of man, what is the proverb you have in the land of Israel? The days go by, and every vision comes to nothing. Say to them, this is what the sovereign Lord says, I am going to put an end to this proverb, and they will no longer quote it in Israel. Say to them, the days are near when every vision will be fulfilled. So ano po yung problema naman dito sa bayan ng Israel? Ayon po kay Ezekiel chapter 12 verse 22 to 23. So nagkaroon po ng kasabihan sa bansang Israel na meron silang pagdududa sa katuparan ng pangitain o ng salita ng Diyos, na ang kanila pong kaisipan ay hindi mangyayari yung salita o yung pangitain ng Diyos na sinasabi sa kanila. But dito po ang Diyos ay tumugon sa kanila pong kasabihang ito na laganap sa kanya pong bayan, na sinabi ng Panginoon, dumarating na ang nalalapit na araw na ang bawat pangitain, ang bawat salita ko ay aking tutuparin. So dito po ay ipinakita ng Diyos yung kanyang pagkilos na anumang kanyang salita, anumang pangitain na kanya pong inihayag sa kanyang bayan o sa kanyang anak, ito ay tiyak na mangyayari, tiyak na magaganap. At ganito naman po ang sabi sa Ezekiel 12, chapter 27, verse 28. Son of man, the house of Israel is saying, the vision he sees is for many years from now, and he prophesies about the distant future. Therefore say to them, this is what the sovereign Lord says, none of my words will be delayed any longer. Whatever I say will be fulfilled, declares the sovereign Lord. Ngayon po, sa talatang ito ng Ezekiel 12, verse 27 to 28, pinapakita po ng Diyos sa kanya pong bayan na kanya pong tinatapos na yung pagdududa, yung kasabihan na kanya pong narinig, nakita sa kanyang bayan, na ang kanyang salita o pangitain na kanya pong pinahayag sa kanila ay matagal pang mangyayari at meron ding pagdududa na hindi mangyayari. At dito po'y sinagot sila ng Panginoon through Prophet Ezekiel, na sabi ng Panginoon, ito ang sabihin mo sa kanila. None of my words will be delayed any longer. Walang salita o na hindi mangyayari. Ito ay mangyayari na sabi ng Panginoon, anumang aking salita, ito ay tiyak na magaganap. Hindi na magtatagal na aking gagawin ang aking mga salita. Dito po sa kapahayagan ng Diyos ay pinapakita na ang Panginoon ay meron siyang madaling pagkilos upang maipakita
sa kanyang bayan yung katuparan ng kanya pong salita. At ito rin naman po ang sinabi sa Isaiah chapter 60 verse 22. The less one shall become a clan, and the smallest one a mighty nation. I am the Lord, in its time I will hasten it. I am the Lord, in its time I will hasten it. So dito po sa sinabi ng Lord, ay pinakita niya dito yung isa po niyang nature. Na kapag gusto na niyang mangyari, maganap ang kanyang salita, meron siyang pagmamadali na ito ay kanya pong maisakatuparan. Pagmamadali na tuparin ang kanyang salita, pero hindi ho nangangahulugan na iko-compromise ng Lord ang ibang mga kapahayagan niya na sinabi o ibabayot niya ang kanya pong salita. So siya yung po, alam po natin, siya yung Diyos na makapangyarihan sa lahat, marunong sa lahat, at alam niya kung paano niya gagawin na ipatupad ang kanya pong mga salita. But ang isa pong katotohanan na ating pong makita dito, ay isa sa likas ng Diyos ay kapag gusto niya na gawin agad ang isang bagay, meron siyang pagkilos ng pagmamadali na ito ay may sakatuparan. That's why sa hapon pong ito, ang tema po natin ay the process of accelerations for restoration. So, hindi po lingid sa atin, sa ating kapanahunan, na ang mga pangangailangan ng tao ay idinadaan sa proseso na mapadali ang ma-serve ito. Like technology, katulad ng ating mga gadget. So, ang bilis ng pag-upgrade nito, ng cellphone, ng laptop, o anumang iPad. So, napakabilis po ng pag-upgrade. At gayon din po sa side po ng medical, na yung paglalapat ng gamot o pag-oopera ay ginagawa rin po nila sa isang madaliang proseso. So, to the technology, doon sa mga kaparaanan upang ma-serve ang pangangailangan ng tao sa kalambuhay ay gusto ay maipadaan doon sa isang madalian na pagkilos. So dito po nakita ko kung ito'y nangyayari sa bahagi, sa antas ng buhay ng tao na physically, So naniniwala tayo spiritually sa harapan ng Diyos, sa ating katayuan sa kanyang harapan. Naniniwala po tayo na ang Diyos ay meron ding pagkilos na kanyang gustong mamadali ang mga bagay na katayuan ng buhay na atin pong maranasan bilang kanyang anak, bilang kanyang church. Kung nagagawa ng tao na mag-accelerate sila doon sa proseso upang may serve agad yung pangangailangan ng tao, how much more po ang ating pong Panginoon na ito'y kanyang kayang-kayang iparanas sa bawat isa sa atin. So sa ating pong pagpapatuloy ay ating pong tingnan ang kahulugan ng restoration. Na bagamat ito po ay alam na po natin, pero mas maganda po na ito ay mapanariwa sa ating pong kaisipan, sa ating pong puso. Sa aking pong pag-aaral, ito po yung aking pong naisulat dito sa aking pong outline. Nang sabi po ito, restoration means the act of returning something to its former condition. Next meaning po ng restoration is making something new again. Making something new again. Next is make things better. Restoration means the lives of redeem or restore to good purpose on earth. Ulitin ko po, the lives of redeem or restore to good purpose on earth. So ito po yung ibig sabihin ng restoration. At ang isa po sa nature ng Diyos, sa kanya pong name, na kanya pong ipinahayag mula sa Bible, ay tinatawag din po siya na Jehovah El-Ashib. Jehovah El-Ashib means the Lord my restorer or God of restoration. That's why, possible at natural sa buhay ng mga mananampalataya, ng mga anak ng Diyos na maranasan, ang prosesong ito
Because our God is the Lord of restoration. God of restoration. At pinakita rin po ng Bible ang truth about restoration. In the Bible, restoration is always in abundance. Always in abundance. And next is when something is restored, it always better than it was to begin with. Ulitin ko po, in the Bible, makita po natin sa truth and the principle about restoration, when something is restored, it always better than it was to begin with. And God's promise to us is a better way, a better life, and a better future for ourselves and our loved ones. So ito po yung uri o katotohanan ng buhay na sinasabi sa atin ng Bible about restoration. So, isa ho sa plano ng Diyos, talaga sa buhay ng tao, ay maranasan natin yung total restoration or the total recovery sa anumang nawala sa atin, sa anumang nanakaw sa atin ng kaaway o ng kasalanan o sa ating mga maling mga desisyon na ginawa. Maaring sa ating mga kahinaan ay merong mga bagay na nasira, na wala sa buhay natin. But si Lord, bilang siya yung ating Diyos, the Lord is my restorer, God of restoration. Isa ho sa plano ng Diyos na ma-restore sa atin anuman po yung ninakaw ng kasalanan at ni Satanas sa buhay natin. Ang sabi nga po doon sa isa po nating deklarasyon, no, I think year 2022, anuman ang ninakaw ni Satanas sa atin ay i-restore ni Lord plus interest. So iyon po yung kapahayagan ng salita ng Panginoon. At ang sinabi po natin kanina sa talata, na sinabi ni Lord sa Ezekiel, ang kanyang mga salita, ang kapangitain kanyang binahagi, pinahayag sa kanyang mga anak, ay tiyak na kanyang gagawin. And thank God sa kaganapan, ng process of acceleration for restoration sa ating pong buhay. At naniwala po tayo, ng ating pong panahon ngayon ay sakop pa rin, na tayo ay nasa proseso ng restoration. So sinabi po ng Joel chapter 2 verse 25 to 27, I will restore to you the days that the swarming locust has eaten, the heifer, the destroyer, and the cutter, my great army, which I sent among you, you shall eat in plenty and be satisfied, and praise the name of the Lord my God, who has dealt wondrously with you, and my people shall never again be put to shame. You shall know that I am in the midst of Israel, and I am the Lord your God, and there is none else. And my people shall never again be put to shame. So dito po makita natin, as a part of restoration, ang sabi po ni Lord, hindi niya nais na ang kanyang bayan, ang kanyang mga anak, ay malagay sa katayuan ng kahihiyan. That's why we do believe, about the process of acceleration for restoration ay tiyak na mangyayari sa ating buhay, sa ating pamilya, sa church, sa ministry, sa pagtupad natin sa assignment na pinagkatiwala sa atin ng Lord. So our God is the restorer of people's life. Amen? Mananampalataya o hindi man mananampalataya, nais po ng Diyos na ma-restore ang buhay ng tao. Lalo tigit ang kanyang mga anak o yung kanyang church. Dito po ay mayroong isang pangyayari sa Israel na isang kalagayan na sira, wasak, ninakawan, nasa kahirapan, ang katayuan ng kanyang bayan, and then, dito po pinahayag na Isaiah na wala man lamang na nagkaroon ng concern na ma-restore ang kanyang bayan. At ang sabi po ng Isaiah chapter 42 verse 22, but this is a people rob and plunder, all of them are snare in holes, and they are hidden in prison houses. They are for prey and no one delivers, for plunder and no one says. Can you imagine sa katayuan na kanyang bayan na ninakawan, sira, wasak, nasa kalagayan na walang pag-asa, wala bang lamang na nagsabing restore.
Kaya mismo ang ating Diyos ang siyang nag-declare at nagsagawa na kanyang sinabi, restore. So, ibig sabihin po, ito po ay pagpapakita na siya mismo ang nagkusa na ma-restore ang buhay ng kanyang bayan. And then, isa pong kapahayagan ni Lord sa Jeremiah 30 verse 17, but I will restore you to health and heal your wounds. Kaya ano man po yung kalagayan, ng ating pong buhay, ma-physical, mental, emotional, ito man ay may karamdaman, sugat at sakit, ang sabi po din Lord dito, I will restore you to health, and heal your wounds, declares the Lord, because you are called an outcast, Zion for whom no one cares. So Jesus is the only one who can restore everything. Naniwala po ba tayo doon? So Jesus is the only one who can restore everything. He will not only restore your life to the level it was before. He will restore it to the level you've never dreamed possible. So masigit doon sa inaasahan mo, masigit doon sa pinapangarap mo, yung gagawin ng ating Panginoong Hesus na pagre-restore sa ating pong buhay. At yan po ay kanya pong pinatunayan na. Katulad ng ating halimbawa sa buhay ni Job. Ang sinabi po ng Job chapter 42 verse 10, and the Lord restored Job's losses when he prayed for his friends. Indeed, the Lord gave Job twice as much as he had before. So, masigit doon sa nawala kay Job. Ang inirestore, ang pinagkaloob, pinaranas ng Diyos kay Job. At naniwala po tayo na hindi ito nagtatapos sa buhay ni Job. Maging sa buhay po ng kanyang mga anak, ng church, about sa atin, na masigit ang magiging taas kalidad ng kalagayan ng ating buhay na kung saan po ang Diyos ang siyang kumilos na i-restore tayo doon sa dapat maging maayos na katayuan ng ating buhay sa Kanya pong harapan. So, the following are the dynamics of the process of acceleration for restoration. So, tingnan po natin yung pong mga sumusunod na kaparanan o dynamics ng process of acceleration for restoration. Paano ba mangyayari itong process of accelerations for restoration? Ito po ang mga katotohanan natin pong titingnan dito. Number one, come back to God with true repentance. Come back to God with true repentance. Kung gusto po nating mapadali ang proseso ng acceleration for restoration sa buhay natin, o sa anumang aspeto ng buhay natin, ito po ang isang pinaka-pundasyon. Dahilan po kung bakit mapabilis yung pagkilos ng Lord, pagre-restore ng ating buhay. Yung panunumbalik sa Kanya sa pamagitan ng isang tunay na pagsisisi. Kaya po ito po yung pinakita sa atin noong alibughang anak. Nung siya po ay matauhan doon sa kanyang kalagayan na sira, wasak, walang magandang katayuan sabay, walang magandang kinabukasan nung siya po'y mahiwalay sa kanya pong tatay, sa kanya pong pamilya. Kaya ang sabi po itong Luke chapter 15 verse 17 to 18, when he come to his senses, he said, how many of my father's hired men have food to spare, and here I am, starving to death. I will set out and go back to my father and say to him, Father, I have sinned against heaven and against you. So yung pong kanya pong isang kalagayan na nakita niya po na siya'y nado sa matinding paghihirap. At ang matinding paghihirap na ito ay naging dahilan upang siya ay matauhan doon sa kanyang ginawa na pamumuhay na paghiwalay at pasaway na anak sa kanya pong tatay. Na ang kanya pong malalim na realization sa kanyang buhay, ang buong desisyon ay yung manumbalik siya sa tahanan ng kanyang tatay. At higit sa makapanumbalik siya sa kanyang tatay na merong pagpapakita ng tunay na pagsisisi. So alam niya, unang-una nagkasala siya sa Diyos at sa kanyang tatay. So ito po yung kanyang
hinakbangan. Hindi lamang nanatili doon sa isang desisyon, kundi yung kanyang action, ay talagang nagpursige siya na manumbalik sa kanyang tatay na may pagpapakumbaba sa magitan ng papahayag ng isang tunay na pagsisisi. At ito naman po makita natin sa Luke 15 verse 21 to 22 bilang sasabuhay o pag-apply ng alibughang anak na ito doon sa kanyang desisyon na manumbalik sa kanyang tatay na may tunay na pagsisisi. Ang sabi mo dito, the son said to him, Father, I have sinned against heaven and against you. I am no longer worthy to be called your son. But the father said to his servant, Quick, bring the best robe and put it on him. Put a ring on his finger and sandals on his feet. So, doon sa kanya pong panunumbalik sa kanyang tatay, sa isang tunay na pagsisisi, ito ay naging dahilan na kung saan, yung mabilisan na pagkilos, pagtanggap ng kanyang tatay, ay pinakita po dito na inilagay agad siya doon sa isang posisyon na isang anak. So baligtad doon sa kanyang iniisip na ang kanyang hilingin sa kanyang tatay, sa kanyang pagbabalik ay wag na lang siyang ituring na anak, kundi isa sa alipin o isa doon sa servant. But ang tatay po ay nagpakita doon sa pag-uutos, isa sa alipin, yung pagmamadali na maisuot sa kanya yung isang kalagayan ng pagiging tunay na anak. Yung ma-restore siya doon sa kanyang talagang posisyon bilang anak sa harapan niya. At makita po natin ito, sabi ng Luke chapter 15 verse 17, when he came to his senses. So ibig sabihin po, tulad na nabanggit ko kanina, nagkaroon ng realization ang prodigal son na talagang na-violate niya ang kanyang tatay. Kaya naman, nag-decide siya na manumbalik sa kanyang tatay na merong totoo na pagsisisi. So his decision to come back to his father with repentant heart is the foundation for total restoration. Ulitin ko po, his decision to come back to his father with repentant heart is the foundation for total restoration. At yun po ay totoo din sa buhay natin na sa ating panunumbalik sa Diyos, sa isang tunay na pagsisisi, ito yung naging pundasyon natin, naging tungtungan natin upang ating maranasan yung restoration or total restoration sa buhay natin sa harapan ng Diyos. So, repentance is the key for restoration of relationship of God with man. Alam po natin yan. Repentance is the key for restoration of relationship of God with man. So, wala na pong iba pang proseso upang ang ating pong relasyon sa Diyos ay manumbalik. Mai-connect muli tayo sa Diyos, kundi ang pagsisisi. So ngayon po ating pong linawing mabuti. Ano ba nga po ang pagsisisi? Na ito ay madalas po nating marinig. Repentance is a change of directions and thought and behavior. So ibig sabihin, hindi lamang ito yung pagpapahayag na ikaw ay nagkamali, nagkasala. Hindi lamang ito yung ikaw ay lumuha habang nagpapahayag ng iyong pagkakamali. Kundi ang isang tunay na pagsisisi ay nababago na yung direksyon ng iyong takbo ng iyong buhay, ng iyong pag-iisip, ng iyong asal. Kung ano na yung tama, kung ano na yung matuwid, dito mo na dinadala ang lakad ng iyong pamumuhay. So, repentance is the way provided for us to become free from our sin and receive forgiveness for them. So ito rin po ang isa pinapakita sa atin ng isang totoong pagsisisi. Tayo po'y dinadala doon sa kalayaan mula sa mga kasalanan at matanggap ang kapatawaran sa lahat ng ating mga pagkakasala. So what is repentance? Repentance
makes it possible for us to grow and develop spiritually again. So bilang mananampalataya, nasa gitong uri na ng pamumuhay, tayo'y nagkakamali, tayo nagkakasala, marami tayong mga inaccuracy na gagawa na po sa buhay natin. Ang tanging solusyon upang ma-restore ay pagsisisi. At ang pagsisisi po ay ito yung isa sa posibilidad na talagang tayo ay lumago at ma-develop yung ating buhay spiritual. Dahil alam naman po natin ang katotohanan, ang kasalanan ay nagpapabagal ng ating pong pag-unlad ng ating spiritual stature o ng ating buhay spiritual. At ang kasalanan ay pwede rin itong magpahinto ng iyong paglago sa Diyos. So sin slow our spiritual progression and can even stop it. So true repentance gives us a privilege to pursue a deeper way of cleansing and changing of lives, especially to be embraced by God's presence. Ito rin po ang isang katotohanan na makikita natin na nagagawa ng totoong pagsisisi sa ating pong buhay. It gives us a privilege to pursue a deeper way of cleansing and changing of lives. At higit sa lahat, dito tayo napapanumbalik na muling mailagay natin yung ating sarili sa presensya ng Diyos at tayo ay mayakap ng presensya ng Diyos sa pamamagitan ng tunay na pagsisisi. Yan po ang isa sa ipinahayag sa atin ni Haring David nung siya po ay nagkasala laban sa Diyos. Dito po sa Psalms 51 verses 5 to 12 in New Living Translation, basahin ko po sa inyo, ganito po ang sinabi. For I was born a sinner, yes, from the moment my mother conceived me, but you desire honestly from the womb, teaching me wisdom even there. Purify me from my sins, and I will be clean. Wash me, and I will be whiter than snow. Oh, give me back my joy again. You have broken me. Now let me rejoice. Don't keep looking at my sins. So ito po yung malalim na panalangin ni Haring David na pagsisisi sa harapan ng Lord. Linisin mo ako, Panginoon, sa aking mga kasalanan at ako'y magiging malinis. Hugasan mo ako at ako'y magiging maputi tulad ng snow. At ibalik mo sa akin ang kagalakan. Ang sabi po dito, huwag mong tingnan ang aking mga pagkakasala. And then, remove the stain of my guilt. Ano po? Alam po naman natin sa ating pagkakamali, isa yan sa nag-struggle natin. Although alam natin pinatawad tayo ng Panginoon, pero nandun yung tinatawag natin yung guilt, yung guilty conscience. At isa po yung sa pinapawi ng totoong pagsisisi sa harapan ng Diyos. Remove the stain of my guilt, and then create in me a clean heart, O God. Renew a loyal spirit within me. Do not banish me from your presence, and don't take your Holy Spirit from me. Restore to me the joy of your salvation, and make me a willing to obey you. So siya tunay pong pagsisisi, na pinahayag sa atin, ng talatang ito, Psalms 51 verses 5 to 12, ay dinadala tayo doon sa isang malalim na paglilinis ng ating mga sarili at pagbabago ng ating pumbuhay sa harapan ng Diyos. At ang isa pong mahalagang pinakita dito ni David, isang totoong pagsisisi ay kanya pong hiniling sa Diyos na talagang makapanatili siya o manatili sa kanya ang presensya ng Diyos. So sa tunay na pagsisisi, dito po tayo muling nako-connect doon sa alam natin na ang presensya ng Diyos ay talagang malayang kumikilos sa buhay natin. Nasa buhay natin. Although, hindi naman talaga nawawala yung presensya ng Diyos. Pero meron tayong damdamin. Na kapag tayo ay, lalo na kung tayo naging sin-conscious,
So, ang paramdam natin, ang layo-layo ng presensya ng Diyos sa atin. Kasi isang tunay na pagsisisi, makita natin, na ito yung nagkukunik muli, na alam natin na yung presensya ng Diyos ay nasa atin. So, that is the power of the true repentance, na tayo ay fully, na nare-restore yung ating pong malapit na ugnayan sa Diyos. Yung presensya ng Diyos sa buhay natin. So ano pa po yung nagagawa ng totoong pagsisisi sa buhay natin? So true repentance can give us divine opportunity to have a supernatural intimacy or communion with God. Ulitin ko po, true repentance can give us a divine opportunity to have a supernatural intimacy or communion with Christ. So ito po yung sinabi ng verse from Revelation chapter 3 verses 19 to 22. Revelation 3, 19 to 22 says, "Those whom I love, I reprove and discipline. So be serious and repent. Behold, I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and open the door, I will come in to him and eat with him and he with me. The one who conquers, I will grant him to sit with me on my throne. So I also conquer and sat down with my Father on his throne. He who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches." So, ito pong talatang ito, nung una ay madalas natin na nagamit doon sa mga unbeliever. Pero ang pinapatungkalan dito ay just people. Mga taong nalihis sa kalooban ng Diyos, nagkamali, nagkasala. Na sa pagkakasala ng mga mananampatayang ito ay ang Diyos ay nasa labas na ng kalang puso o ng kalang buhay. At sa grasya ng Diyos, sa pagbibigay ng panibagong pagkakataon na ma-restore ang relasyon, ay may sinabi ang Diyos na dapat gawin ng mananampatayang nalayo o nagkamali sa Kanya. Walang iba kundi ang tunay na pagsisisi. At sa tunay na pagsisisi, kasama dito yung pagkilos, yung aksyon. Yung pagbubukas ng puso muli sa Diyos. At doon sa restoration na gagawin ng Panginoon, pinakita po dito na mas higit yung kanyang relasyon na ipaparanas sa mga totoo nagsisisi sa Kanya na may-restore ang kalang ugnayan o relasyon sa Diyos. Nasabi ng Lord, "If anyone hears my voice and open the door, I will come in to him and eat with him." So, ibig sabihin, ang Diyos na yung nagbukas ng divine opportunity sa isang di pangkaraniwan na relasyon, na pagiging malapit. I will come into him and eat with him, and he with me. Kaya po tinawag natin na super intimacy or communion with Christ, yung nagagawa ng totoong pagsisisi. Sa ating po pag-usapan about the process of acceleration for restoration. So, ito po ay laan ng Diyos sa mga anak niya na kung saan ay humiwalay, nagkamali, nalihis ang buhay sa harapan ng Diyos. So, ibig sabihin, na mayroong pampag-asa ang sinuman na mga kumilala sa Diyos sa mga mananampalataya sa panahong ito na maranasan ang ganitong klase ng restoration ng kanilang buhay sa harapan ng ating Diyos. So, ito po yung isang prinsipyo o katotohanan na makikita natin kung bakit mangyayari itong process of acceleration for restoration sa buhay ng isang tao, ng isang mananampalataya, ang pananumbalik sa Diyos na may tunay na pagsisisi. So ano po yung dynamics of the process of accelerations for restoration? Number 2,
conformed in the image of Christ by consistent partaking of the proceeding Word of God. Conformed in the image of Christ by consistent partaking of the proceeding Word of Christ. Yung pong tayo ay mabago, maianyo muli sa imahe ng ating Panginoon Kristo sa tuloy-tuloy na pagtanggap o pakibahagi ng sariwa o napapanahon na salita ng Diyos. So ito po ang magdadala sa atin sa isang mabilisang proseso na tayo'y ma-restore. Ang tuloy-tuloy na pagtanggap ng sariwa buhay na salita ng Diyos. At habang tayo tumatanggap nito, nababago yung ating nature, yung ating imahe. Tayo ay nababago ayon sa imahe ng ating pong Panginoong Jesucristo. So, sabi po ng Luke chapter 15, verse 21 to 24, "And the son said to him, Father, I have sinned against heaven and before you. I am no longer worthy to be called your son." So ito po yung pagtinginan ng bugtong ng alibughang anak na ito. Sa kanyang sarili, doon sa kanyang paglustay ng kanyang kayamanan na tinanggap mula sa kanyang tatay, naghirap, naging alipin. So ang salamin na kanyang pinagbabasihan ngayon sa pagbabago ng kanyang imahe ay kung ano yung kanyang naranasan na pagiging mahirap, paghihirap. Ano po? Nang sabi niya sa kanyang sarili sa pagbabalik sa kanyang tatay, sasabihin ko na hindi na ako karapat-dapat na tawagin mong anak. Ano po? But, sabi ko doon, tuloy ko po pagbasa, "But the father said to his servant, Bring quickly the best robe and put it on him, and put a ring on his hand and shoes on his feet. Bring the fattened calf and kill it, and let us eat and celebrate. For this my son was dead and is alive again. He was lost and is found." And they began to celebrate. Ano po? So dito naman po sa 2 Peter chapter 1 verse 3 to 4, ganito ang sabi. "As His divine power has given to us all things that pertain to life and godliness, through the knowledge of Him who called us by glory and virtue, by which have been given to us exceedingly great and precious promises, that through this you may partakers of the divine nature, having escaped the corruption that is in the world through lust." So sabi po ito ng word from 2 Peter chapter 1 verse 3, as his divine power has given to us all things that pertain to life and godliness. So naniwala tayo, mula po sa salita ng Diyos, the proceeding word, isa ito sa provisions ng Lord na kailangan natin sa ating buhay upang magkaroon tayo ng isang kalidad, isang ganap na buhay, at higit sa lahat, yung epekto ng salita ng Diyos, sa buhay natin, yung dalhin tayo doon sa imahe na idinisenyo ng Diyos sa atin na walang iba kundi ang imahe ng ating Panginoong Hesus Kristo. So as long as na tayo nakikipag-partake ng now word o the proceeding word, dinadala po tayo doon sa nag-i-increase, lumalago, tumitingkad yung larawan, yung imahe ni Kristo sa ating pong buhay. So ang sabi po ng word from John chapter 1 and verse 14. So lahat ng bagay nagsimula sa salita ng Diyos. Lahat ng bagay nalikha sa salita ng Diyos. Lahat ay nababago mula sa kapangyarihan ng salita ng Diyos. At ang salita ng Diyos, pinapakita mo ito, may naandun ang kapangyarihan, ang posibilidad na maging realidad sa buhay natin. That's why, as long as we partake the Word of God, the now Word of God, merong changes, merong transformation sa atin. Na ito nga po ay yung ating identity, yung imahe natin ay
nababago ayon sa imahe ng ating Panginoon Jesus. Ang sabi po nitong word, in the beginning was the Word, and the Word was God, and the Word was God, and the Word became flesh, and dwelt among us, and we beheld His glory. The glory as the only begotten of the Father, full of grace and full of truth. Praise God. Dito po, sa ipinahayag ng kalibugang anak. Sa una nating nabasa, dito sa Luke chapter 15, verse 21 to 24. I am no longer worthy to be called your son. Kasi nga po, ang naging reference point na niya dito ay yung kanyang naranasan na paghihirap, naging alipin. Yung kanyang na-violate na relasyon, nasirang relasyon niya sa kanyang tatay. Kaya sabi niya, I am no longer worthy to be called your son. So this is the language and mindset of traumatized prodigal son because he lives as slave. Ulitin po, yung word, yung pagkakita na ng alibugang anak, kung ano yung kanyang sarili, hindi na bilang isang anak, kundi isang alipin. I am no longer worthy to be called your son. So this is the language and mindset of traumatized prodigal son because he lived as slave. But the heart and mind and words of the Father declare about His total restoration as a son, not as a slave. Ulitin ko po. But the heart and mind and words of the Father declare about His total restoration as a son, not a slave. Sinabi po ng verse Luke 15:22, but the Father said to His servant, bring quickly the best robe and put it on him, and put a ring on his hand and shoes on his feet. Salita na lumabas sa bibig ng tatay. Kaisipan ng tatay sa kanyang anak, a total restoration sa prodigal son bilang isang tunay na anak. So, ibig sabihin po, our identity, our reference point sa pagtingin natin sa ating sarili ay kung ano yung disenyo at deklarasyon ng Diyos sa ating pong sarili, kung ano tayo sa kanyang harapan. And isa nga po sa ating pong nilalakaran, na ating pong tinitingnan sa sarili natin na development ay walang iba kundi yung tayo'y umunlad doon sa larawan, sa imahe ng ating Panginoong Jesus. Our real identity is not based on our accomplishment, profession, possession, and experience, but it came from our Father God, who predestined us to be conformed to His Son, our Lord Jesus Christ. Ang sabi po ng Biblia from Romans 8:29, for those whom He foreknew, He also predestined to be conformed to the image of His Son, in order that He might be the firstborn among many brothers. So nakita na po natin dito kung ano po yung pinaka final destiny ng ating pong mga sarili. Ang sabi po dito, for those whom He foreknew, He also predestined to be conformed to the image of His Son, in order that He might be the firstborn among many brothers. So, tingnan po natin itong the significant season of acceleration for restoration that we must
engage. Sa nabanggit ko po kanina, tayo po ay napapaloob pa rin sa panahon, sa proseso o the process of acceleration for restoration na dapat nating tanggapin, na dapat nating maranasan. So ano ba itong mga dapat mangyari na mapabilis na restoration sa buhay po natin? So, ang kilos po ng Diyos, hindi natin malilimitahan. Sabi po ng word, binasa natin na kanya from Isaiah, kapag inibig ng Diyos, kapag ginusto ng Diyos, na gawing madaliin ang isang bagay, magagawa niya ito. At naniwala po tayo sa ganito pong galaw ng Diyos, na may kagulayan dito sa ating pinag-uusapan, the process of acceleration for restoration. So the significant seasons of acceleration for restoration that we must engage, God will quicken the process of maturity of the saint, moving them from being a saint into a son. So ito po yung isa sa makita po natin at maranasan natin sa huling mga panahong ito na papabilisin ng Diyos yung proseso na mag-mature ang mga saint, mga banal, walang iba kundi ang mananampataya. At hindi lamang po mananatili sa ganitong level ng pagiging isang banal, kundi magiging isang tunay na anak ng Diyos. Sa kalagayan, doon sa status ng pagiging anak, hindi lamang pagiging isang banal. So, ang Biblia, ang scripture po ay talagang nagpapahayag sa atin ng restoration, ng process ng restoration, ng pag-unlad ng restoration sa buhay ng kanyang mga anak o ng church. Ang sabi po dito, the scripture speak of restoration, growing from faith to faith, strength to strength, glory to glory, and growing in grace and knowledge until we grow up in all things into Him and are conformed to the image of His Son. Another thing, the significant season of acceleration for restoration that we must engage, the empowering or the quickening grace will speed up the process of maturity of the believers. The empowering or the quickening grace will speed up the process of maturity of the believers. So ano po yung demonstrasyon nito? Maturity of thinking patterns that make a permanent change of lifestyle. Meron pong pag-unlad, pag-matured nung thinking pattern ng mga mananampataya na magiging dahilan ng pagbabago, ng pamuhay na talagang may pagbabago. Next, maturity within the attitude and motives of the believers. Sa ngayon, makita po natin, maturity pa ay, masabi natin, hindi pa ganon ka-matured o kalago yung mga motibo, yung attitude sa harapan ng Diyos. But the empowering of the or quickening grace will speed up the process of maturity of the believers. So, ang isa pong epekto ay yung nga pong magmamatured yung attitude and motives ng mga mananampalataya. Next, intense revelation of the power of the cross that creates a depth conviction of total surrender to God. So ngayon, may mga struggle pa, may mga excess baggage pa. Ano po, ang karamihan, no, sa kanyang ugnayan, sa kanyang pagsunod sa Diyos. But naniniwala ho tayo sa nalalapit na pagbabalik ng Panginoon, sa pagbibigay ng Lord ng pagkakataon, mabiyayang pagkilos ng Diyos, ano po, maranasan ng mga mananampataya ang pagbabago na magkakaroon ng matinding kapahayagan ng kapangyarihan ng cross
ng ginawa ng Panginoon sa atin, na katubusan, na siyang magiging dahilan ng malalim na conviction na isuko ang buhay sa Diyos. Spirit-filled and Spirit-led believers to mortifying the works of the flesh. Isa rin po sa rampant na struggle sa buhay ng mga mananampalataya. Kung papaano, isusuppress, puputulin, isa-shutdown yung gawa ng laman. But ang isa makita natin, in the season of the process of acceleration of restoration, tunay na magagawa ng mga mananampalataya na mamuhay ng puspos at pinapangunahan ng Banal na Espiritu na siyang dahilan upang kanilang sugpuin, putulin ang gawa ng laman. Next, tremendous joy of knowing the power of His resurrection and the fellowship in His sufferings to attain Christ's likeness. Tremendous joy of knowing the power of His resurrection and the fellowship of His suffering to attain Christ's likeness. Breakthrough believers will raise to do the works of God. Breakthrough believers will raise to do the works of God. So, diniwala po tayo dito, in the season of the process of acceleration for restoration na magaganap sa buhay ng mga mananampalataya, may ilalagay tayo sa kategorya as a breakthrough believers na gawa ng Diyos. Isa sa sinabi po ni Jesus na masigit ang inyong magagawa. Kapagkat nung panahon yun, nung sinabi nito natin, siya'y aakyat na sa harapan, aakyat na sa ating Diyos amang nasa langit. Na anuman pinakita ni Jesus na mga himala, sabi niya, masigit ang inyong magagawa. That's why, isa sa restoration sa church, yung operations ng miracle ng Lord. Sa magitan, hindi labang ng church leader, kundi the breakthrough believers, ay kikilos gagawin ang gawa ng Diyos. Ang sabi ito, manifestations of the Son of God who carries the Spirit of restorer. So makita po, ng mundong ito, na walang ibang magiging agent. Agent of change, transformation, magiging dahilan ng restoration, kundi ang mga tunay na mga anak ng Diyos. I think sinabi po sa Romans, Romans chapter 8, na walang ibang hinihintay ang mga nilikha ng Diyos sa kanilang kalagayan ng pagkawasak at kabulukan, na alam nila kung sino yung dahilan na sila yung makakaranas ng restoration. Ang sabi po doon ay walang iba kundi yung kapahayagan ng mga anak ng Diyos. Praise God. So, isa pong truth din na makita natin sa mahalagang panahon ng acceleration for restoration that we must engage. Many will find a special power in His presence and empowered to do all that God has given us to do. So marami daw po na makasusumpong ng kapangyarihan ng presensya ng Diyos na kung saan ma-equip at ma-empower upang magawa natin ang lahat na gawain na ibinibigay sa atin ng Diyos. So God will find people for Himself who will godly and willingly give their lives to Him to serve His purpose. And those who choose to do His will and to finish it will find this special favor of God who will cause all things to work together for good to those who love God and to those who are called according to His purpose. So the significant season of acceleration for restoration that we must engage next is the church will mature quickly in their lives and character. There will be a sudden explosion of maturity
even the new believers will mature quickly and rise to leadership responsibility. Naalala ko tuloy po yung amin pong pastor sa Batangas na nung panahon yon, na teenager pa ako, narinig ko sa kanya na yung kanya pong tipo kasi ng kanyang pangaral ay prophetic sermon, prophetic preaching. Isa siya kanyang na-mention, na hindi ko po makalimutan. Ang sabi po niya, kahit yung isang bagong mananampalaya, darating ang panahon, kahit yung isang bagong mananampalaya, magiging mabilis ang kanyang paglago sa Diyos. So, tandaan ko po yun. At ngayon, nakita natin doon sa move na Lord sa principles of restoration, isa sa talagang possible na mangyayari sa panahon ito, sa ating kapanahonan, yung mabilisang pag-unlad, paglago ng mga mananampalaya, ng church, na maging ang bagong mananampalaya ay magiging mabilis ang kanyang pag-mature at handa nilang tanggapin ang responsibility as a leader. So, we do believe si Lord po ay nagtatayo ng mga workforce for the kingdom harvest sa mga panahong ito. At isa sa solusyon sa problema na sinabi ng Diyos sa panahon na kanyang hinarap ang mga disciple tungkol sa kakulangan ng manggagawa. Ngayon po, naniwala tayo, in the season of the process of acceleration for restoration, isa ito sa makita pong kilos ng Diyos sa buhay ng kanyang church. So, many will come out of their comfort zone. They will become a radical workforce in the harvest field for kingdom advancement. So the church will mature quickly in their lives and character. Sa panong paraan, many will come out of their comfort zone and they will become a radical workforce in the harvest field for kingdom advancement. Ang sabi po ni Dr. Jordan David sa isa po niyang quotation, the first move of God will shake our comfort zone to change and conform us into new level of spiritual stature and mindset for wider platform of ministry. Praise God. So dito po ako pansamantalang magtatapos at ating pong ipagpapatuloy sa mga susunod na panahon ang ating pong topic about the process of acceleration for restoration. Ang dalangin ko po ay naging pagpapala sa bawat isa atin ang mga salita ng Diyos na ating pong pinag-aralan, pinagbulay-bulayan sa araw pong ito. At dalangin ko po ang kapayapaan, ang pag-ibig, kagalakan, pag-iingat ng Panginoon ay patuloy nating maranasan sa bawat araw ng ating pong buhay. God bless us all.